Kamusta mga kababayan? Lalong-lalo na mga kabataan na gutom sa totoong impormasyon at sa mga OFWs na nagbabayad ng buwis pero gustong maintindihan ang politika sa bayan. Alam niyo po, pinanood po natin ang PGMN story anchored by CJ Hero. Almost 2 hours po yan. At saka may mga teaser pa yan at may mga teaser na Facebook post. Pinanood po natin, sinubaybayan po natin. Actually, sinubaybayan tayo, nagsasabi rin po tayo na ganyan talaga ang sitwasyon. At tama, ngayon lumalabas na tama talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, breaking news po yan. Extortion video daw ng PGMN pero ampaw ang laman. Ako po, sumasang-ayon din naman ako kay CJ Hero, no? At saka sa PGMN. Kaya lang, nakukulangan din naman ako. Dahil po, parang lumalabas na talagang dinidiin nila si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero inaabsuelto naman si Tito BBM. Talagang ano ba talaga ang nangyayari? Kung matatanda mo, mukhang magkalapit, mukhang baka na-hire na si PGMN ni Pangulong Bongbong Marcos. Di umano, Okay? Ba tama ang sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez na talagang inilalaglag na siya. Baka ito na yun. Ngayong episode dito, ilang mga minuto tayo ng matalas na pagsusuri. Walang sensationalism, puro facts, konteksto at critical na pag-iisip. Kasi sa panahon ng fake news at political chatro, kailangan natin ng intellectual honesty. Tara, usapang matino. Una, let's get the facts straight. Peanut Gallery Media Network, PGMN, ni Franco Mabanta. Si Mabanta, dating social media operator para sa Marcos Camp noong 2018. Ngayon, siya at 4 pa ang naaresto ng NBI dahil sa aligasyong extortion laban kay former House Speaker Martin Romualdez. 300 to 350 million pesos daw ang hinihingi para hindi ilabas ang expose video. Okay. Sabi ng mga Romualdez, hindi journalism yan, extortion. Naku po, alam mo, mula pa nung unang panahon, merong ang tinatawag na attack and collect. Di ba? Hindi na tayo magbabanggit ng mga journalists, okay? Mga radio commentators. Pero sila, attack ng attack, pero ang ina-attack nila, magbibigay ng envelope ngayon. Okay? So after couple of issues, tatahimik na yan hanggang mawala na. Ganon. Ibig sabihin, nakakolekta na. Marami yan. Yung iba, patay na. Yung iba, may sakit ngayon. Ganon po yun. Okay? Ba't ko alam yun? Dahil pinag-uusapan sa board dati yun board meeting no? Talagang, anyway. Ngayon, nilabas nga nila. Mahaba. Compilation ng old hearings, news clips, at allegations tungkol sa flood control projects at house syndicate daw. Totoo naman yan Mula nung araw pa hanggang ngayon, ganun na talaga. Di po ba? Kaya nga sinasabi natin, walang naging Pangulong House Speaker dahil ang perception ng tao, kurakot ang mga alam niyo na, hindi na tayo magsasabi ng eksaktong pangalan. Pero marami yan. Mula pa nung Speaker Mitra, Speaker Mitra, Speaker Debedesha, lahat wala. Dating Speaker Villar, naging Senate President, pero hindi pa rin naging Pangulo ng Pilipinas. Nako nyo? Kung may solid evidence, bakit parang selective ang pointing of fingers? Pinanood ko yung video nila. Mahaba, detailed presentation. Pero marami sa content ay recycled facts mula sa public hearings, COA reports at old news. Walang bagong smoking gun na hindi pa natin alam. Parang well-edited summary na may strong narrative laban kay Romualdez at ang asawa niya na si Yeda sa Accounts Committee. So parang binigyan ng award ang isang pelikula na puro flashbacks. Magandang editing pero bago ba talaga? Ampaw ba? Medyo sa aspeto ng walang revolutionary evidence pero malakas ang narrative na House of Evil under Romualdez leadership. Marami po yan Lahat po ng mga naging speaker naman, ganun din. Diba? Ganun ang perception.
Ha? Ngayon, pinagtataka din po natin ay mukhang pinagtatanggol nila si Speaker Dia. Ha? Naku, sabi ni CJ, dahil sa leadership ni Speaker D ay tumaas ng kaunti ang survey para sa House of Representatives. Okay? Mga kaibigan, bakit halos walang direct hit kay President BBM? Yun po ang napunan natin no? Si Romualdez, pinsan niya, majority leader noon kung systemic corruption sa House at Speaker yan dati, no? Bakit parang si Speaker lang ang mastermind? Logical gap, yan na ang kailangan nating tanungin. Hindi ba ang budget ay pinopropose yan ng Pangulo ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas, at hanggang dulo kasama ang Presidente ng Pilipinas? Bakit po ganon? Ilang, intellectual lens lang natin yan. Sa Philippine politics, family dynamics matter. Romualdez at Marcos ay magpinsan. Tito BBM, ang presidente, ay parang inabuswelto dito. Classic political strategy. Sa sacrifice ang isang alay o relative para protektahan ang higher up. O talaga si Romualdez lang ang may kasalanan. Ngayon, ang tinuturo naman ni Romualdez, si Saldico at saka si dating Senate President Jesus Codero, naku po, turuan na sila ng turuan. Flood control project sa ilalim ng House Appropriations. Billions na napupunta raw sa pockets. So, ano yung pera? Di ba? May public records na delays at issues, pero accountability should be across the board, hindi selective. Para naman sa mga kabataan, huwag kayong matrap sa tribalism. Tanungin ang lahat. Dilaw, pula, berde o kahit pink. Katotohanan, walang kulay. Mga OFWs dyan sa abroad, alam nyo ito. Nagpapadala kayo ng pera, pero yung infrastructure sa Pilipinas, parang laging baha pag uulan. Kayo ang unang nakaka-feel ng epekto ng korupsyon. Kabataan, future nyo ito. Huwag maging passive consumers ng content. Maging critical thinkers. Okay, habang iniisip nyo yan, check nyo ito. Trending products na makakatulong sa inyo. So Shopee at Lazada, best tech finds. Wireless noise cancelling earbuds, perfect for calls with family at fast charging power banks. O trending naman para naman sa motor ride, high quality helmets at riding jackets, safety first, kababayan. O sa Zalora naman, breathable polos at sneakers na comfy for daily grind. Home essentials, portable air coolers at multi-cookers para sa apartment life. Affiliate link sa description. Kapag bumili kayo, nakakatulong din sa channel. Win-win mga kaibigan. Okay, sa mundo ng social media strategies, minsan blurred ang line between advocacy at negotiation. Pero extortion is a crime regardless of who you target. Kung totoo ang allegations ni PGMN, ilabas ang lahat ng ebidensya ng walang bayad. Kung set up, then due process. Neutral take, Parehas tayong dapat maging skeptical sa dalawang sides. Government has power, media has influence, checks and balances ang kailangan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below, ano sa tingin ninyo? Extortion o legitimate expose? Like na, kung pro-truth, share para makarating sa ibang OFWs at kabataan. Sa uli, politika ay hindi black at white. Gray area ito. Puno ng interes. Manatiling informed, critical at witty sa harap ng drama. Subscribe for more intellectual breakdowns. This is your host, signing off. Peace, truth, and bayan muna. God bless the Philippines.